Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Johnny D. Kasama pa rin si Papa Kurt dito po sa Kape, Balita at Kape, Opinyon. Balita at Opinyon. Ito na naman tayo sa isang edisyon, Papa Kurt, dito sa New Media Pampanga. Para sa mga kaibigan natin yun. Kada episode po mga kaibigan, marami tayong mga binabalita. Yung iba na kuha rin natin sa social media. At inihimay-himay natin kung ano, umpisa sa national hanggang sa lokal. Ayan. Okay, siyempre, alam naman natin na narito na ang panahon ng politika. Yeah, election. Ayan, malapit na pong election at ngayong sa susunod na buwan, sa October, filing na po ng Certificate of Candidacy ng ating mga gustong magsilbi sa bayan. Ayan, mga aspirants. Oo. At siyempre, ang kape, may kape tayo. Oo, at ito yung balita at opinion. At next year na po ang midterm election. Ayan. Mga 12 senator, kalahating congressman. Tama. Oo, yung mga mayor at governor. Oo nga pala, 12 senators. Pero yung mga congressman, lahat po sila. Oo. Tigba. Hindi naman tigbak, mapapalit. Narito po tayo, ha? We are broadcasting from Bella Vista Studio of the Kapampangan Experience Vlogger. Maraming salamat po for letting us use the studio. Naimbitahan po tayo parati rito at maraming salamat kay Ate Nita at paring Edward. Ayan, with coffee and muffins. Sarap nito. Thank you very much, of course. Ano nyo po sila, i-follow nyo po sa kanilang Kapampangan Experience Vlog at actually sila po ay nasa YouTube naman. Tayo sa NMP, nasa Facebook tayo. Pero meron din silang Facebook. Meron din kaming YouTube. Pero yun nga, tayo dito kasi sa New Media Pampanga, ika nga nung minsan kasi, Papa Kurt, may napanood ako video. Kape, balita at opinyon. May nag-comment? Hindi, parang video video sa napapanood yung mga viral mga short video, sabi niya. Yung lalaki nagtanong doon sa parang siya nag-night out. So tinanong niya itong mga girls, nagtanong siya, may will you be, sabi niya, do you think you can accept me as your boyfriend or is it possible that I will be your boyfriend? Magandang tanong yan. Sumagot yung babae. Anong sabi? How old are you? Sabi niya. Sabi nung lalaki, hulaan mo. Parang guess. Do you use Facebook? Sabi nung babae, tinanong. Yes, I'm on Facebook. You're old, sabi ng babae. Kape, balita at opinyon. Pang matanda na. Ayan. Ganun ba? Mga kaibigan din tayo na may mga adult na nag-i-enjoy sa Facebook. So, mostly ng ating mga followers, Yes. Yung ating malalakas na followers nasa Facebook. At meron din naman kaming YouTube at Instagram. Pero from time to time, ang pinaka-active talaga natin. Ayan, Facebook. At at the same time, alam nyo naman, we're just one click away. One click away. At maraming salamat. Congratulations din sa ating New Media Pampanga. 93K. Ayan, as of this episode ng KBO on the road. At looking forward for the 100. Ayan, road to 100. Road to 100. Tulungan niyo po kami. Please share ang ating mga podcast, mga ating KBO on the road, yung ating mga videos, mga photos, mga posts. Alam naman natin, halos ng mga ito updates para sa ating mga kababayan. At sumali din po kayo sa ating mga talakayan. Ayan, comment po kayo ngayon. Comment kayo. Dito po, binabasa po namin, ang dami. Hindi pa nga tayo nakakapag-umpisa, ang dami na. Sige nga, basahin mo, Papa. Sabi ni Papa Jeffrey De La Rosa, hello. Ay, Sir Jeffrey, sa Kutod. Good AM, more power mga idol ng KBO, of KBO, sabi niya. Thank you po. Kumusta kayo? Si Alan Bert Jones, sabi niya, basta ako. Metong yamong karapat dapat maging Mayor Ketty Angeles. Mga ganung mga Carmelo Jan Lasatin. Politika, okay. Talagang tinagpa siya Kape, balita at opinyon. Thank you po. Lahat po kayo open naman dito. Binabasa lang namin po. Tama. Meron pa siyang pasaring. Ano? Aliwait ang ating kaso. Alam naman nyo, this is lalo na sa social media, everything is for free and you can talk your whatever, kung ano man ang nasa sa loob nyo, pwede nyo isabihin. Kami po, binabasa lang namin itong mga comment. Nandito rin naman sa ating mga KBO comments. Yung isa, sabi niya, i-mention niya, si Ticario, sabi niya, EJK and ICC.
Maging Kapampangan, sabi niya, panagalanda na kayo, makulong yamo rin kayo. Ayun, mga commenter natin, yun ang kasing, ang Papa Kurt, total, nandiyan na rin yung mga commenter na yun. Sige. Alam naman natin na, lalo na sa Senado, sa Kongreso, yung mga congressional at saka Senate hearing, ang focus ngayon, itong mga, lalo na uwi na ulit si Alice Go, itong Pogo. At parang binibigyan pa ng issue ni Senator Jinggoy na meron silang relasyon ng mayor ng Suwan. Alam mo naman, siyempre, parang di ka na nasanay ang Congress, di ka nga nung mga ibang kababayan natin, pag nanonood daw sila dyan, nag-prepare pa sila ng popcorn, soda, at saka kape. Dahil nag-enjoy, daig pa ang teledrama, daig pa ang action movie. Kompleto. At saka, napansin nyo, si Harry Roque ngayon na hinahabol. Mukhang masunog siya, no? Mukhang makukulong yata. Makukulong ba? Sabi niya, pinadala niya yata ng warrant of arrest. Doon lang sa Senado. Ay, sa Kongreso lang. Kongreso. Parang lang, ang tawag dito, ang tawag doon? In contempt ba siya ng Congress? Dahil di siguro nag-a-attend. Di na nag-attend dahil mahirap nang sumagot sa mga katanungan. Igigisa ka ron. Kaya pag ikaw humarap dyan, siguraduhin mo na mas matigas pa sa bato ang iyong emotion. Yung kayang-kaya mo. Nakita naman natin yan sa mga panahon pa ni Trillanes, pag binanatan ka talaga dyan. Di ba? Matindi Kaya Papa Kurt, iba yung yung talagang pag nasa iyo ang totoo, naku, wala kang tigatin. Kahit anong pag-ikot-ikot pa, cross-questioning, ang sagot mo, yun at yun din kasi yun ang alam mong katotohanan at yun lang ang katotohanan. Pag fabricated yan, siguradong mahirapan ka. Yan ang sinasabi natin. Naalala ko nung nag-aaral tayo, may mga thesis. Pag hindi ka ang gumawa, naku, mahirapan ka mag-defend. Kaya nga sabi ng ating mga profesor, dapat ikaw mismo ang gumawa. Para kahit paano nila barilin. Baliktarin man yan. Ayan, pagtatanungin ka. Kasi ang tawag yan, Papa Kurt, they will roast you. Ano nga ba sa Tagalog yun? Babarbecue yun. Ala ko. They will roast you Ikaw ay gagawing bulaklak. Ayan, irorosas ka nila. Hindi. Ayan po, kaya yan ang sinasabi natin. Kaya nahihirapan silang sumagot. Maaaring hindi sila nagsasabi ng totoo. Or mas mahirap pag may pinagtatakpan ka. Yun ang pinakamahirap. Maaring totoo, pero may pinagtatakpan ka. Ganun na. Kasi pwedeng sabihin mo, katulad ni Alice Go, Mayor Alice Go, hindi na pala siya mayor. Sabi niya, kasi po natatakot ako sa aking security. Ayan, kaya hindi ko mabanggit kung sino yung mga tumulong sa akin at tumutulong hanggang ngayon. Ibig sabihin, may impluwensya pa rin yung mga tumulong sa akin. Kaya yan ang sinasabi natin, Papa Kurt, na ika nga, napakahirap talaga. Pag meron kang pinagtatakpan na actually gusto mo na sabihin pero dahil nga nanganganib ang iyong buhay, nahihirapan kang i-divulge. Hirap ng sitwasyon niya, no? Oo, pero actually. Isa lang naman ang bilib ko kay Alice. Mayor, ex-mayor, former mayor. Nai-stress lalong gumaganda. Ayan. Mukhang hindi na naman siya stress, Papa. Hindi na. Balita. Baka naman meron ng deal na na-reach. At maging siyang state witness. Alam mo, pwedeng naman kasi yan, Papa. Maraming pwedeng mangyari, lalo na papalapit ang eleksyon, at maraming tatamaan pag siya nagsalita. At yan, pinag-uusapan na rin ng politika. Itong mga sinasabi natin, parang last time nga kasi, yung pinag-usapan natin, Papa Kurt, marami nang pumuporma. Itong labanan na to, itong darating na eleksyon sa 2025, ay parang in the main, para sa isang malawakang point of view. Ito ay laban ng political clans between the forces of Marcoses and Duterte. And the Dutertes. So, ito ay labanan ng North, ang mga Marcoses, and the Dutertes at the South, dahil nasa Davao sila. So, North and South ang labanan, Papa Kurt. At di sinin, nakikita. Short of a civil war, wag naman. Opinion. Talagang kahit sa Kongreso, alam mo na kung sino. May pagkakahati na. Ayan. Yan ang sinasabi natin. Yan ang ating nagsalita si opinion. Marcoleta. Yung mga Duterte side. Tumitira naman kay Inday Sara, Vice President. Mukhang Papa Kurt, nahirapan din si Vice President Sara Duterte na i-defend. Ang kanilang budget for 2025. Ang sabi niya, ipapaubaya. Parang
dahil wala ka na maisagot. Hindi, kasi, ang problema, alam mo kasi, ang weakness talaga ng mga Dutertes is the parliamentary. Oo. At yung pagiging statesman sa parliamentary, sa pakikipagdiskusyon in a civilized manner. Mapansin mo yung mga unang senado natin nung mga panahon pa ng... Naku, sina Franklin Drilon, yari ka dyan. Talagang if you don't know how to deal with the parliamentary dyan. Yung interpolation nila, matindi ang mga words na gamit. Tama. Hindi pang Robin Hood. Hindi yan wonderful tonight. At hindi yan nagtatanong kung kalbo, kailangan ba ng hair follicle. Tama. So yun nga, kaya nga siguro, ako naman, Papa Kurt, I'm more in favor dun sa dati, yung napaka-respectable statesman, at alam nila ang kanilang sinasabi. Hindi yung parang nakikipagkwentuhan ka lang dyan sa nakikipagmarites ka lang. Pag napikon ka, adong minem, mag-aatake ka na ng Papa Kurt, personal. Vice President nga Vice President Sara nga nahihirapan nga siya sumagot. Tapos, hindi niya masagot. Ang sabi ng mga nagko-comment, nagtatantrums na daw. Diba? Parang batang maliit. Ayun, yan ang sinasabi nila. So, ito naman, napapanood naman natin. Siyempre, everyone is entitled to their own opinion. Ano nga bang nangyari dun sa sa hearing niya? Sabi niya, alisin niyo na yung budget ko. Bala kayo. Diba? Parang ikaw kasi hinalal ka bilang Vice President. Parang disservice sa mga kababayan mo, sa mga Pilipinong bumoto sa iyo. Dahil simpleng pagtatanong lang, bakit hindi mo ma-i-defend? Bakit? Hindi mo kayang ipaglaban. Ayan, bakit? Yan ang tanong dyan. Parang pag hindi mo masagot, hindi wag. Kasi, ikaw naman, Papa Kurt, kahit sa bahay lang O kunwari, si misis mo, hihingi, for example, tayo na nagtatrabaho, tayo nagbigay ng budget, hihingi tayo ng budget. Oo, siyempre. Hihingi ka ng, honey, kamo, ngayong linggo na to. Hindi, ganito na lang, simple lang. Sige. For this week, kamo, kailangan ko ng 5,000 pesos. 5,000 lang. 5K. Aba, tatanungin ka, saan mo gagastusin yan? Ano saan mo gagamitin yan? Ayan. Siyempre, i-detalye mo yan. Yung 1,000 dito sa ganito, gas. Tapos sasabihin niya, nagmura na ang gas, bakit 1,000? I-defend mo ulit yun. Ganyan ka mitikuloso. Kasi pupunta ako dito, kailangan ko ng ganito talaga. O kasi sasabihin mo, kasi matraffic. Diba? Ganun lang, kung i-defend mo. Pero kung... Yung, sasabihin ko sa misis ko, sabihin ko, basta, dito na lang ako sa bahay. Diba? Basta, kailangan ko 1,000. Kung ayaw mo, edi wag. Ibig sabihin, you are hiding something. Kung hindi mo masagot, simpleng tanong. Diba? Pag-chicks na lang. O kaya, pag libre-noking kayang barkada. Pang-iinom lang. Yun ang sinasabi natin. Sinisigurado kasi, ng mga congressman, kasi po, itong budget ng presidente, ng mga kongreso, ng vice president, ng mga senador, ng mga kapulisan, lahat po ng ibinabayad dyan, sinisweldo, galing sa atin. Sa taxpayers' money. Tayo po nagpapasweldo. Ayan. Kaya ang kongreso, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Bantayan kung saan napupunta ang ating kaperahan. Even sa local government. Ayan, sa local naman. Merong deliberation dyan. Every, sa Angeles City ba? Every Tuesday ba? Or basta within a week? Ang nakakalungkot lang yan, Johnny, dito. Parang minsan kasi panood ko si Mayor Vilma Calua. Ng San Fernando yan, nagsisentimiento, may mga hindi sila na-provean. Halimbawa, yung atang mga, alam ko, yung dialysis, mga machine. Ayan, okay. Mukhang hindi, yung kabuuan ng budget, hindi yata na-aprobahan or hindi kaagad. Wala pa. Wala pa. Okay, ayan. Priority niya yun. Okay. Pero kailangan niya mai-defend. Feeling niya na politika siya. Ayan. Ayun kasi ang problema sa ating mga Pilipino. Masyado po tayong nanonood ng mga teledrama. Kaya pati ang buhay natin, dinadramahan natin na masyado. Although, sinasabi na naman niya na naghanap ako ng mga mag-i-sponsor na lang. Gumawa ng paraan. Yun na nga Kaya nga, sa atin nga, ang sinasabi ko, Papa Kurt, bakit hindi mo kayang depensahan? Unless there is something wrong. Unless may may pinagtatakpan ka. Yung pinagtatakpan, pwede namang tao yan na pinagtatakpan mo or maling gawain na pinagtatakpan mo. Yan ang sinasabi natin.
Kuminsan kasi, may mga parang elaboration lang. Oo, detail mo nga. Kaya nga, diba sabi ko sa'yo, sabi mo kay Mrs. humingi ka ng 5,000. Anong gagawin mo? Saan dadalhin yung hanggang doon sa sentimo? Oo, i-breakdown mo. Sabi ko nga, yung 1,000 ay panggagas mo. Tapos tatanungin ka, anong panggas ng 1,000? Dati 500 lang ang hinihingi mo. Yung litro ngayon, 50.98 na. Detalye mo. Yan sinasabi natin. Detalye. Kung hindi mo may detalye, baka may pinagtatakpan kang maling gawain. Although hindi natin sinasantabi yung pamumulitika dahil nga malapit na election. Pwede rin naman minsan, may mga anggulong ganun. Yan. Na kung titignan mo, baka magkalaban. Alam mo, Papa Kurt, bilang mga politiko, kailangan maging handa na tayo sa ganyan. Lalo na, ito, example mo na, sige. Wag po kayong maging, balat sibuyas. Sabi nga ni Papa Kurt, baka may color of politics yan dahil pinupolitika na. Alam mo naman pala pinupolitika ka. Di mas lalo mong galingan ang pag-explain, ang pagdidetalye, lalo na sa mga budget. Diba? Sige, kunwari, staff kita, ako si Vice President. Ayusin ninyo, alam naman ninyo na political season na ngayon, ayusin ninyo yung pagdetalye, pag-explain sa ating budget, para pagdating doon, we will win the argument with flying colors. Ganyan din ang nangyari sa Mabalacat, diba? Nung ang dating consular, first consular na si Jun, hindi pala first consular si Jun Castro. Si Jun Castro, isang konsehal. Councilor. Nagdemanda ng mga kapwa niya konsilor dahil meron siyang nakitang irregularities dun sa pagbili ng lote at pagpapagawa ng kontrata. Pagpapagawa ng bagong City Hall. Ayan. So may project pala sa Mabalacat ng bagong City Hall. Dati siya pala yung sa committee ng appropriation. Okay. So alam niya. Nakita niya yung kaya nagkaroon ng issue gano'n. So alam niya kung saan dadalhin at ilalagay ang mga budget na yan, saan mapupunta. At may mga discrepancies. Ayan. Kasi Papa Kurt, di ba sa gobyerno, hindi naman basta-basta lang, ito, may gagawin kami rito. Gusto namin patakpan yung kanal. Pag-aaralan muna, bakit mo tatakpan? Detalye. Di ba? Anong sukat ng itatakip mo? Sino magtatakip? Ayan. Sinong gagawa ng takip? Ganun. Speaking of that, Papa Kurt, pag dumaan ka dito sa may Porac Angeles Flyover, parang daig pa yung kasi yung sa SM City Clark yung merong kabayo na ikot. Parang daig pa ang carousel sa pangangabayo. Wala sa standard. Hawak ko yung manubela, di ba? Ayan. So, dapat po siguro pakitignan po ito, paki-imbestiga yung nag-construct dyan. Ako, para sa akin, hindi ka ba nagtataka hanggang ngayon walang ribbon cutting? Wala, hindi ko alam. At saka parang ongoing lang ako. Kailan ba na-turnover yan? Hindi ko alam. Di ba, contractor? Magta-turnover ka. Nakita mo naman yung mga... Tapos na ba? Hindi pa. Parang hindi pa tapos Hindi na kasi katuko yung mga ibang mga kalsada dati pa si PBBM. Ayan. Kaya kahit yung governor na lang darating doon. Diba? Alin kasi yung nagbukas din, yung sa may Mabalacat. Napakaganda diba? Yung liit-liit lang nun, pero mahalagang anong tawag doon? lusutan yun sa Imelda Romualdez Marcos. Ayun, kaya pala maganda siya ang pagkagawa. Pero ito pong Angeles Porac Flyover, pag dumaan ka, hindi naman po kami engineer, architect, or ano man, kami po yung mga simpleng taxpayer na mamamayan, ha? Anong unang napansin mo nung dumaan ka? Parang hindi pa tapos parang hindi eskwalado. Kasi po, kaya nasabi ko yun. Ako naman. Sandali, Papa Kurt, kung dadaan man ako doon sa road, dumaan ako. Rough road Ito, yung pong rough road, hindi ibig sabihin na sementado, hindi na rough road. Ang sementado, pwedeng maging rough road. Hindi masyadong nga lang, paved siya. Paved, ibig sabihin, nakasemento, pero rough road. Nung una ako, tiyempo, umulan, tataka ako, bakit may tubig sa taas ng flyover? Yun nga, hindi pa tapos, Papa Kurt. Naiipon. At saka ito na lang, for example, hindi man ako dadaan dun sa flyover mismo. Dito sa side. Gigilid ka na. Siyempre, makikita mo, parang hindi pantay-pantay. Parang tibak-tibak yan, hanapin kayo yung side. Pag pupunta ako galing ako ng friendship, di ba, pupunta ako ng Jollibee. Napansin ko yung sa side, parang... tibak-tibak. King Kapampangan, tibak-tibak yan po pangagawa. Hindi siya eskwalado, hindi siya pulido. Parang pinagtagpi-tagpi ang pagkakagawa. Hindi ko alam kung experiencado ba yung contractor dyan.
Kasi po, kung kukompare yan sa pagkagawa ng Abacan, ang Abacan, napakatagal na po. Napakalit lang. Nako naman. Ang pulido. From side, kahit hindi tayo engineer, geometrically, napaka-polished. Ikaw ba dumaan na dun sa baba ng Abacan? Oo. Di ba? Napakaganda rin nun. Parang kang yung sa Bamban na lang, yung sa Bamban Bridge ba yan? Oo. Napakaganda. Itong sa flyover na to, parang... sorry, Sanity, same contractor lang pala yung yata dyan sa AUF. Anong AUF? Yung flyover na ginagawa din doon. Dito sa may MacArthur Highway, dito sa... Nako. Same din pala yun. Kung gano'n rin pong pagkagagawa, huwag muna, investigahan nyo po muna. Siguraduhin nyo, magaling po yung kontraktor na gagawa dyan or talagang ginagawa na talaga niya ng kontraktor na yan, baka naman merong ano dito. Alam naman natin. Kaya naman baka hindi pa project ba yan no, ni Senator? Kasi yung mukha ni Senator Lito Lapid nandiyan. Nakikita natin lahat yung mga picture niya dun sa ano di ba? Naku, Senator, baka na ano kayo na Nabudol kayo ng kontraktor. Ito po bilang taxpayer. Napansin lang po namin. Hindi po siya maganda yung pagkagawa. Unless siguro i-repair po or pwede pa bang i-repair yun or something. Baka, please, actionan po ninyo kasi sabi nung mga na-interview ko dun sa baba, dun sa Jollibee, yung mga nakatambay dun. Ayun sa ako. Naudlot kasi yan sabi ko. Yun lang, baka nga. Naudlot, di ba? Nag-stop ng ilang years. Tama. Years na. Years ba? Hindi ko alam, hindi ko kasi... Tapos, ginawa ng, yung budget niya. Baka naman, Papa Kurt, yung unang kontraktor, tama siya. O baka nagpalit, di natin alam. Hindi mo kasi mapapansin mo lang pag ikaw ang gumamit ng flyover. Pero ito, subukan natin tawagan. Dumaan kayo. Subukan natin tawagan si Senator Lito Lapid. Tsaka yung DPWH ba ito? DPWH yata yan, Papa project yan. So, ano po natin, kukunin natin ang side nila kung bakit nga ba ganito. Marami na pong nagko-complain kung bakit ganyan ang pagkakagawa. Yan dyan sa may... Kasi ang ganda ng Angeles Porac flyover. Arangkada mo dun sa Friendship, di ba? Oo. Bumalik ka na biglang mag-shake yung sakyan. Kala ko nga, nasira na yung bagong sasakyan ni Papa Kurt. Biglang bagong-bago sasakyan, imposible naman ano yun, di ba? Tapos dun sa pagbaba niya, ganun pa rin. So ito po again, pinag-uusapan po natin dito mga budget ng bayan. At napapansin lang po namin ito bilang mga simpleng tao. At I'm sure we are giving voice to a lot more people, the masses, who are asking for the same question. Kasi alam po ninyo, kahit po simpleng negosyante o nagtatrabaho saan mayan, sa opisina, sa factory, pag nakita po ninyo yung sa site, tibak-tibak yan po talaga. Itong nakaraan, hindi po siya pantay. Itong nakaraan, ilang dike ang nasira. Isa sa Rayat, isa sa Mexico. Napakainit, Hindi naman isa pa yan. Parang flood control siguro yun, or dike. Hindi pa tapos, natibag na. Yun. Pabago-bago. Mga Chinese contractor. Filipino. Shoutout nga pala kay China Moran. China Moran, nasa China. China Moran. Ang pangalan niya ngayon. Tsaka kay Papa Joe na mag-join sa atin. Si Joseph, si Papa Joe. So ito pa rin po ang KBO, Kape, Balita at Opinyon. Tayo pong magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalam. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape, Balita at Opinyon. Kasama si Johnny D. Papa Kurt, Attorney Tanya Linga Tina Moran at Celine Fernandez. Ating talakayin at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinyon. Alas 8 ng umaga tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Kape, Balita at Opinyon.